makabagong panahon, isa sa pinaka-nakakatakot na imbensyon ng sangkatauhan ay ang bombang nuklear. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong pampasabog tulad ng mga bomba sa digmaan. Sa halip, ito ay gumagamit ng enerhiya mula sa mismong nukleus ng atom na naglalabas ng napakalaking enerhiya sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, ang isang nuclear weapon ay may kakayahang sirain ng isang buong lungsod na halos kasing bilis ng isang pagkurap ng mga mata. Gayunpaman, maraming tao ang hindi pa rin lubos na nauunawaan kung gaano nga ba kalakas ang isang bombang nuklear at kung gaano kalawak ang pinsalang maaari nitong idulot kung sakaling mangyari ito sa isang maliit na bansang tulad ng Pilipinas. Manatiling nakatutok dahil sa serye na ito ay ating sasagutin ang katanungan kung gaano nga ba kalakas ang isang bombang nuklear, kung gaano kalaki ang pinsala at kalawak ang epekto nito kung sakaling pasabugin ito sa isang mataong lungsod tulad ng Manila. Upang maunawaan ang tunay na lakas ng bombang nuklear, mahalagang maunawaan kung paano ito gumagana. Ang isang nuclear bomb ay karaniwang gumagamit ng dalawang uri ng reaksyon, ang nuclear fission at nuclear fusion. Sa nuclear fission, ang mga mabibigat na atom tulad ng uranium o plutonium ay hinahati upang makapaglabas ng enerhiya. Sa kabilang banda, ang fusion naman ay pinagsasama ang mas magagaan na atom upang makalikha ng mas malaking enerhiya. Ayon sa conflictbrief.com, ang dalawang prosesong ito ay naglalabas ng enerhiya na milyon-milyong beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong chemical na explosion. Ang lakas ng isang nuclear weapon ay sinusukat sa tinatawag na yield na karaniwang ipinapahayag sa kiloton o megaton ng TNT. Ang isang kiloton ay katumbas ng enerhiya ng pagsabog sa 1,000 toneladang TNT, samantalang ang isang megaton naman ay katumbas ng 1,000,000 toneladang TNT. Upang maipakita kung gaano ito kalakas, balikan natin ang kasaysayan. Ang unang bombang nuklear na ginamit sa digmaan ay ang bombang tinawag na Little Boy. Ang bombang ito ay may lakas na humigit kumulang 15 kilotons, subalit nagdulot ito ng tinatayang 80,000 hanggang 140,000 na pagkamatay sa loob lamang ng ilang buwan matapos ang pagsabog, ayon sa nuclearblastsimulator.com. Ang Hiroshima ay halos nawasak ng iisang bomba lamang. Sa isang iglap, ang isang lungsod ay nagmistulang abo. Biruin mo, 15 kilotons pa lamang yun. Samantalang ang mga modernong nuclear weapon ngayon ay mas malakas pa kaysa sa ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming modernong strategic nuclear warheads ang may lakas na mula 100 kilotons hanggang mahigit 1 megaton. Kung ihahambing, ang 1 megaton na bomba ay halos 1,000 beses na mas malakas kaysa sa 1 kiloton. Dahil dito, ang potensyal na pinsala ay mas malawak at mas mapanganib. Upang mas maintindihan ang epekto ng isang nuclear explosion, kailangang pag-aralan ang mga pangunahing epekto nito mula sa blast wave, thermal radiation, initial radiation at radioactive fallout. Ang mga ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakalawak ng pinsalang dulot ng nuclear weapons. Ayon sa Encyclopedia Britannica, kapag sumabog ang isang nuclear bomb, nabubuo ang isang fireball na may temperatura na halos katulad ng init ng araw. Ang fireball na ito ay lumilikha ng napakalakas na shockwave o blast wave na kumakalat palabas mula sa sentro ng pagsabog. Ang shockwave na ito ay responsable sa pagkawasak ng mga gusali, pagkawasak ng infrastruktura at pagkamatay ng maraming tao sa paligid ng explosion site. Sa loob lamang ng napakaikling sandali, lahat ng nilalang na nasa aktwal na pagsabog, may buhay man o wala, ay magiging abo. Bukod sa blast wave, ang nuclear explosion ay naglalabas din ng matinding init na tinatawag na thermal radiation. Tinatayang halos 35% ng enerhiya ng isang nuclear explosion ay napupunta sa thermal radiation na maaaring magdulot ng matinding paso sa balat at magpasimula ng malalaking sunog sa loob ng lungsod. Kapag maraming sunog ang sabay-sabay na nagliyab, maaari itong maging firestorm, isang napakalaking sunog na kayang ubusin ng isang buong lungsod. Ngunit ang isa sa pinakamapanganib na epekto ng nuclear explosion ay ang initial radiation, sapagkat ito ang enerhiyang hindi lamang nakikita, ngunit may kakayahang makapinsala sa katawan ng tao. Ayon sa Centers of Disease Control and Prevention, ang radiation ay maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng hangin o direktang exposure matapos ang pagsabog. Ang sino mang taong nalantad sa mataas na antas ng radiation
ay maaaring magkaroon ng tinatawag na radiation sickness na may mga sintomas tulad ng matinding pagsusuka, pagkahilo at pagkapagod. Sa mas matinding kaso, maaari ring masira ang mga sel sa loob ng katawan, lalo na sa dugo at mga internal organs. Dahil dito, ang immune system ng tao ay maaaring humina at magiging mas madaling kapitan ng sakit. Ayon sa World Health Organization, ang radiation ay maaari ring makasira sa DNA ng mga cells na maaaring magdulot ng kanser paglipas ng maraming taon. Subalit ang panganib ay hindi lamang agad na nararamdaman pagkatapos ng pagsabog, sapagkat ang mga epekto ng radiation ay maaaring lumabas kahit matagal na panahon na ang nakalipas. Ang fireball na dulot ng pagsabog na umakyat pataas sa atmosfera dahil sa matinding init at pressure ay nagdadala ng hangin, alikabok at iba pang mga debris mula sa lupa at nabubuo ang tinatawag na mushroom cloud o ulap na hugis kabuti. Ang hugis na ito ay nabubuo dahil sa mabilis na pag-akyat ng mainit na hangin at paglawak ng ulap sa itaas na bahagi nito. Karaniwang nabubuo ang mushroom cloud sa loob lamang ng ilang minuto matapos ang pagsabog. Ang taas ng ulap ay depende sa lakas ng bomba at maaaring umabot ng higit 10 hanggang 20 kilometro sa himpapawid. Ayon sa Federation of American Scientists, ang mas malakas na nuclear explosions ay naglilikha ng mas mataas na malalaking mushroom clouds. Ang abo na ito ay naglalaman ng usok, singaw at radioactive particles na nagmumula sa lupa at mga nasirang materyales. Sa paglipas ng panahon, babalik ito sa lupa bilang radioactive fallout. Ang mga radioactive particles mula sa nuclear explosion ay maaari ring humalo sa tubig inumin at pagkain. Kapag nakain o nalanghap ang mga kontaminadong debris na ito, ay maaaring patuloy na malantad ang mga tao sa radiation kahit matagal na matapos ang pagsabog. Ang fallout ay maaaring kumalat sa malalayong lugar depende sa direksyon ng hangin. Dahil dito, ang radiation ay tinuturing na isa sa pinakapangmatagalang panganib kung usapang nuclear weapons. Upang magkaroon ng mas malinaw na larawan, isipin natin ang isang hypothetical na sitwasyon kung saan ang isang megaton na nuclear bomb ay sumabog sa gitna ng Metro Manila. Ang isang megaton na bomba ay mas malakas ng maraming beses kaysa sa bombang ginamit sa Hiroshima. Batay sa mga kalkulasyon ng nuclear blast models, ang isang megaton nuclear explosion ay magkakaroon ng iba't ibang zone ng destruction. Halimbawa, isipin natin ang isang sitwasyon sa loob ng humigit kumulang 0.9 kilometers mula sa sentro ng pagsabog. Mabubuo ang isang fireball kung saan ang temperatura ay aabot sa milyon-milyong degree Celsius. Sa loob ng zone na ito, halos lahat ng mga bagay ay magiging abo o singaw sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga gusali, sasakyan at kahit metal ay maaaring matunaw o magsingaw dahil sa matinding init. Kung mangyayari ito sa Maynila, maaaring kabilang sa zone na ito ang mga lugar tulad ng Malacanang, Quiapo o bahagi ng Ermita, depende sa eksaktong lokasyon ng pagsabog. Sa loob naman ng 2.5 kilometers mula sa ground zero, ang blast pressure ay maaaring umabot sa higit sa 20 PSI na sapat upang sirain kahit ang matitibay na konkretong gusali. Sa zone na ito, halos lahat ng gusali ay guguho. Ang karamihan ng tao ay agad na mamamatay. Ang mga sasakyan ay maaaring itapon ng hangin. Ang mga debris ay lilipad sa bilis na higit 160 km per hour. Kung ang bomba ay sumabog sa sentro ng Maynila, ang zone na ito ay maaaring umabot hanggang Pasay, Mandaluyong o bahagi ng Makati. Sa loob naman ng 5.4 kilometers, ang pressure ng blast ay nasa humigit kumulang 5 PSI na sapat upang gumuho ang karamihan ng residential buildings. Sa zone na ito, karamihan ng bahay ay masisira, maraming gusali ang guguho, maraming tao ang masasaktan dahil sa debris, ang mga bintana at pader ay mababasag. Kung ito ay mangyari sa Maynila, maaaring kabilang sa zone na ito ang iilang bahagi ng Quezon City, Makati, Taguig, Pasig. Sa madaling salita, halos buong Metro Manila Central Districts ang maapektuhan ng matinding pinsala. Ang init mula sa nuclear explosions ay maaaring magdulot ng 3rd-degree burns hanggang 11 kilometers mula sa sentro ng pagsabog. Sa zone na ito, maaaring masunog ang balat ng mga taong nasa labas lamang. Maaaring magsimula ang malalaking sunog sa mga gusali. Maraming tao ang magkakaroon ng malubhang paso. Kung ang sentro ay Maynila, ang thermal zone na ito ay maaaring umabot sa Quezon City, Caloocan, Parañaque, Maharlika, bahagi ng Rizal Province. Dahil dito maaaring magkaroon ng sabay-sabay na malalaking sunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na posibleng maging firestorm.
Kahit sa 17 kilometers na layo mula sa sentro ng pagsabog, ay maaari pa ring mararamdaman ang epekto ng blast wave. Mababasag ang mga bintana, may posibilidad ng minor injuries, maaring mawala ng kuryente at komunikasyon. Ang saklaw na ito ay maaring umabot hanggang Bulacan, Laguna at Cavite. Ibig sabihin, kahit ang mga lugar na nasa labas ng Metro Maynila ay maaari pa ring maapektuhan ng shockwave. Bukod pa dyan, ang pinsala ay hindi nagtatapos sa mismong pagsabog. Ang radioactive fallout ay maaaring kumalat sa hangin at maabot ang mga lugar na daan-daang kilometro ang layo, depende sa direksyon ng hangin. Kung ang hangin ay papunta sa Hilaga, maaaring maapektuhan ang probinsya tulad ng Bulacan, Pampanga at Tarlac. Sa kabilang banda naman, kung ang hangin ay pupunta sa Timog, maaaring maapektuhan ang Laguna, Batangas at Quezon Province. Ang fallout na ito ay maaaring magdulot ng radiation sickness at kontaminasyon sa pagkain na tubig. Batid ng maraming eksperto na ang isang nuclear explosion sa isang malaking lungsod ay maaaring magdulot ng napakalaking bilang ng casualties. Lalo pat ang Metro Manila ay may populasyon na mahigit 14 na milyon. Ang isang nuclear explosion sa gitna nito ay maaaring magdulot ng daan-daang libong pagkamatay sa loob lamang ng ilang oras. Kasunod ng mga pangyayaring iyan ay talagang magdudulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya, pagkasira ng mga transportasyon, pagkawala ng komunikasyon, krisis sa pagkain at tubig na maaaring tumagal ng mahabang panahon na posibleng ikalugmok ng bansa. Sa kabuuan, ang bombang nuklear ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata na nilikha ng sangkatauhan. Ang isang bombang may lakas na 1 megaton ay maaaring sirain ang malaking bahagi ng isang lungsod tulad ng Maynila at magdulot ng pinsalang hanggang sa mga kalapit na probinsya. Gayunpaman, ang tunay na panganib ng nuclear weapons ay hindi lamang nasusukat sa laki ng blast radius o sa dami ng mga nasisirang gusali. Ito ay nasusukat sa kakayahan nitong baguhin ang kapalaran ng milyon-milyong tao sa loob lamang ng ilang segundo. Subalit sa kabila ng kapangyarihang ito, mahalagang tandaan na ang layunin ng pag-aaral tungkol sa nuclear weapons ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang maunawaan ang kanilang epekto at maiwasan ang kanilang paggamit. Sapagkat kung sakaling mangyari ang isang nuclear attack sa alinmang bansa, kabilang ang Pilipinas, ang epekto nito ay hindi lamang mararamdaman ng isang lungsod o isang bansa, kundi ng buong mundo. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.